Next question po na aking sasagutin, paano po kung project-based na natapos ang contract, project, tapos nalipat sa ibang project nang walang pinipirmahang kontrata, tapos biglang pinag-end work? Saan ba natin makikita sa labor code ang tungkol sa isang project employment? Okay. Under Article 295 ng Labor Code, nakasaad doon na kapag ang trabaho ng isang empleyado ay necessary or desirable sa nature ng negosyo o business ni employer o ng kumpanya, siya ay deemed regular employee. Ngayon ang tanong, sa isang construction company, yung trabaho ba ng isang construction worker ay necessary and desirable sa negosyo or business na employer? Yes. O edi, by virtue of Article 295 ng Labor Code, ibig sabihin, regular employee dapat ang isang construction worker, tama? Well, yan po ang general rule. Pero may exception sa general rule at ito pinapayagan ng batas, yung tinatawag nating project employees. Pinapayagan po ito sa mga construction industries. Kasi nga naman ang sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, parang hindi naman makatarungan na i-maintain ni employer ang isang empleyado sa kanyang payroll na walang ginagawa. Hindi naman po pwedeng pasahurin niya habang hindi pa niya kinakailangan yung serbisyo ng empleyado na yon. Halimbawa sa pagpapatayo ng 10-story building, hindi pa naman nila kailangan ng electrician. So yung electrician na to ay po pwedeng gawing project employee. Kasi sa panahon na hindi pa nila kailangan yung serbisyo niya, po pwede mo nang i-offer na electrician yung kanyang serbisyo sa iba. Ganon. So pinapayagan nito, allow dito ng batas. Ito ang exception sa general rule na binanggit ko kanina, yung Article 295. At dahil exception to the general rule, itong project employment na tinatawag, napakahigpit ng batas sa pag-implement nito. Okay? And dahil nga exception nito, ang may burden of proof o yung party na kailangan magpatunay na project employee talaga etong mga na-hire dito sa industry na to, ang may burden of proof ay si employer. Okay? Now, pag-usapan natin, ano ba yung mga requirements para maging legit or valid yung project employment contract. Una, doon sa contract nakaspecify yung start date and end ng project. Okay? Next, dapat kung hindi madidetermine yung specific date kung kailan mag-e-end yung project, dapat nakaspecify doon yung scope ng project. Halimbawa, construction ng 2-story building, ganon. So, nakaspecify doon yung kung ano yung particular project. Next, dapat existing talaga ang project. May project talaga. Hindi pwedeng gawa-gawa lang yung project para lang masabing ikaw ay isang project employee at napapirma ka ng project employment contract pero wala naman palang project. Tinawag ka lang na project employee para at the end na nakalagay doon sa iyong kontrata bilang project employee, pwede ka na nilang i-let go na wala silang pananagutan sa'yo. So, hindi po pwede po yun. Dapat existing talaga yung project. Meron talagang project at yun ang nakalagay sa iyong employment contract. Ngayon, bakit ba kailangang alamin natin kung anong pagkakaiba ng isang regular employee sa project employee? Sa regular employee kasi, maaari lamang siyang tanggalan based on just or authorized causes sa labor code. Doon lamang siya po pwedeng i-terminate. Sa project employee, on the other hand, pwede siyang tanggalin na walang pananagutan sa employer at the end of the project or at the expiration ng kanyang project employment contract. Pero maaari pa rin siyang tanggalin during the project pero based na sa just or authorized causes.
Okay, so nadagdagan yung basihan ng kanyang termination, yung expiration ng project. Okay? While kung regular employee ka, just or authorized causes of termination lang ang pwede maging basihan para tanggalin ka ni employer. Hindi lang yun ang pagkakaiba ha. Pagdating naman sa nag-file ka na ng illegal dismissal, halimbawa, and then nanalo ka, project employee ka. Yung back wages na ibibigay sa'yo, ito yung sahod mula ng tinanggal ka illegally hanggang sa maging final yung decision. Yung back wages na makukuha mo ay limited lang doon sa project. So, kung ang project ay tumagal ng 3 years and then after 6 months tinanggal ka na, pero panalo ka sa isinampa mong kaso na illegal dismissal, yung makukuha mong back wages ay ika-7th month hanggang sa ika-3rd year. Kasi yun lang yung project mo eh. Dun ka lang sa duration or period ng iyong project. Yun lang yung makukuha mong back wages. However, kung ikaw ay isang regular employee, nag-file ka ng illegal dismissal, nanalo ka, yung back wages na makukuha mo ay full back wages from the time na tinanggal ka illegally hanggang sa time na maging final na yung decision. Okay? So, kung tumagal yung kaso ng 10 years yung makukuha mong back wages. Now, pumunta tayo dun sa question ni sender. Introduction lang yung kanina. Para lang alam ninyo kung ano yung principles behind project employment at saka regular employment. Ang question ni sender, after ng kanyang project, nag-start pa siya uli or nagtrabaho pa siya uli sa kanyang employer at wala nang pinirmahang kontrata. And then later on, tinanggal siya. Okay. So, nung nag-expire yung project niya, dun sa first contract, provided nandun lahat yung requisites, yung period and duration or scope ng project, nakasulat doon, na-explain sa kanya kung kailan yung beginning and end date ng kanyang project, and then meron talagang existing na project. So, provided nandun lahat yun sa kanyang first contract, and then nung nag-end yung kanyang first project, okay pa yun. Wala pang pananagutan si employer. Now, after mag-end ng project, bigla siyang nag-umpisa sa isa pang project na wala siyang pinipirmahan na kontrata. Ano yung nasabi natin para sa mga empleyadong walang pinipirmahang kontrata? On the first date ng kanilang employment, sila ay considered or deemed regular employee. Bakit? Balik tayo doon sa definition ng Article 295 of the Labor Code ng isang regular employee. Kapag yung kanyang position na ginagampanan ay necessary and desirable sa business ng kumpanya o na employer, siya ay deemed regular employee. Construction business, meron kang construction worker. Necessary and desirable ba yung position niya sa negosyo na employer? Yes. So, from the time na nag-start siya na walang pinirmahang kontrata, siya ay deemed regular employee. Eh kung regular employee siya, ano ang mangyayari dahil pinag-end siya ng work? O, sabi natin kanina, kapag regular employee ka, maaari ka lang tanggalin based on just or authorized causes of termination. Eh paano kung wala doon yung iyong termination? Ano ang mangyayari? Yung termination mo ay magiging illegal. Kaya magfa-file ka or meron ka ng ground para mag-file ng illegal dismissal case. And pag nanalo ka, ang remedy mo is reinstatement and full back wages. Reinstatement, ibabalik ka doon sa dati mong posisyon na hindi nawawala ang iyong seniority rights. And then yung full back wages, sahod mula nang ikaw ay tanggalin hanggang sa maging final yung decision ng korte. Yun po yung makukuha mong award kapag nanalo ka sa case. Gaya po ng sabi natin kanina, dahil ang pagiging isang project employee ay exception sa general rule. Kasi ang general rule, regular employee. Okay? Regular employment. Ayon ito sa constitutional policy na pinoprotektahan nila yung working class. Social justice, yung principle na to. Okay? So,
Ang presumption or ayon sa Article 295, ang general rule is regular employee. Exception to the general rule, itong project employment. Kaya ang may burden of proof na magpatunay na itong project ay talagang totoo, na-explain mo sa empleyado kung kailan yung kanyang start and end date nakalagay sa kanyang contract, and meron talagang project na existing, si employer po yung may burden of proof na patunayan lahat yun. Ngayon, kung wala lahat yun, si empleyado ay deemed regular employee. At kapag tinanggal mo siya na hindi just or authorized causes, yung termination, illegal po yung kanyang dismissal. So, entitled siya sa reinstatement and back wages.